Nang marinig ko ang sabik na tono ni Liu Minggayo, medyo kinabahan si Yang Chen. Hindi ba ito ay mas labag sa batas kaysa sa pagkain ng hari? Kung tutuusin, ang ilang mga tao na banayad at mahinahon sa mga karaniwang araw ay baliw, mas kakilakilabot kaysa sa mga baliw. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Yang Chen. Panoorin natin ang pagsikat ng araw dito bukas, hindi ko pa nakita ang pagsikat ng araw sa dagat, sabi ni Liu Minggayo na may pananabik. Nakahinga ng maluwag si Yang Chen. Ang ganitong uri ng solar energy ay nanood ng pagsikat ng araw, at dapat itong magsimula ng napakaaga, ngunit hindi niya talaga kayang tanggihan ang maliit na inosenteng kahilingan ni Liu Minggayo. Well, pagkatapos ay kailangan nating matulog sa hotel sa beach ngayong gabi. Ang hotel na sinabi ni Yang Chen ay ang Fenglin Hotel na hindi pa nakakasama ni Tang Hao noon. Kung iiwan mo si Tang Yan, alam mong hindi sumama sa kanya ang lalaking ito, at pumunta siya sa ibang babae para tumira. Hindi ko alam kung kukunin ko ang kotse. Ang manibela ay gumuho. Sa ika-23 palapag ng hotel, nakaharap sa dagat ang balkonahe ng kwarto. Pagkapasok niya sa kwarto, binuksan ni Liu Minggayo ang floor-to-ceiling glass door at naglakad papunta sa balcony. Nakatingin sa antas ng dagat na parang salamin ng tinte sa dulong bahagi, medyo lasing siya. Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang malambot na baywang mula sa likod at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng babae. Nakangiting sabi niya. Huwag mong tingnan, ano ang ibig sabihin nito sa gabi. Mapapanood mo ang pagsikat ng araw dito bukas ng umaga. Napatingin sa kanya si Liu Minggayo na nakahinga ng maluwag. Urgent bang sumama sa'yo, hindi mo ba ibibigay? Siyempre, ako ay nababalisa, ngunit hindi ako natigilan ng ilang sandali, ngunit ako ay nabasag sa kawalan ng konsensya ni Tang. Xiaoyar, maligo ka na. Hindi, kailangan kong maghintay ng kaunti pa. Lalamigan, makinig ka sa paliligo. Hindi ako naghuhugas, kita tayo nagmamadali, hindi kita bibigyan. Tumingin si Yang Chen kay Liu Minggayo, na makitid ang pag-iisip, at sa wakas ay nakapagdesisyon. Well, hindi ako maghuhugas. Well, ito ay tama, hayaan mo akong manood ng dagat kasama ko, sabi ni Liu Minggayo na may kagalakan. Ngumiti ng masama si Yang Chen. Kung hindi mo lalaban ito, huwag mo itong labhan, kailangan mo pa ring gawin ito. Hindi na hinintay na mag-react si Liu Minggayo, binaligtad siya ni Yang Chen, at ang mga kamay ni Liu Minggayo ay nakasuporta sa rehas ng balkonahe. Sa sobrang takot, malamig ang pakiramdam ng balakang sa likod niya. Yang Chen, ikaw, anong ginagawa mo? Umiiyak si Liu Minggayo, ang lalaking ito, ay gagawin ito sa balkonahe. Sa ngayon, may mga balkonahe ng parehong mga pagtutukoy sa magkabilang panig at sa itaas at ibabang bahagi. Marami sa mga bintana ay naiilawan ng mga ilaw. Imposibleng sabihin sa mga tao kapag lumabas sila upang makita ang tanawin ng dagat. Ang buong katawan ay parang gumuho, marahil mula sa puso, gusto niya ang espesyal na kapaligirang ito, gusto ang bastos na galaw ni Yang Chen. Ikaw, hindi ka naglalaro, pakiusap ni Liu Minggayo. Ang mga gilajad ng gabi ay nagtatagal at lumilipas. Sa madaling araw ng sumunod na araw, maliwanag ang kalangitan. Bumangon si Yang Chen mula sa kama at si Liu Minggayo sa paligid niya ay nasa puting velvet bed, iilan lamang ang itim na buhok. Bumangon ka, munting tamad na baboy, panoorin mo ang pagsikat ng araw. Si Yang Chen ay walang sando sa itaas na bahagi ng katawan at ngumiti at tinapik ang puweten ni Liu Minggayo. Si Liu Minggayo ay dahan-daang lumabas sa kama, at napasigaw sa pagkalito. Ang mature na si Yuji sa sandaling ito ay walang alinlangan ang maliit na batang babae na spoiled. Ikaw na lang. Hindi ako makabangon, reklamo ni Liu Minggayo na masyado siyang nabaliw kagabi. Bahagya niyang naramdaman na hindi na nabawi ang kanyang ibabang bahagi ng katawan sa pamamanhid. Napangisi ang bibig ni Yang Chen, at biglang umabot ang kanyang mga kamay sa kama ni Liu Minggayo, at itinaas niya ito at hinawakan. Oo. Bulalas ni Liu Minggayo, at kinuha ng buong tao ang kobrekama at binuhat ni Yang Chen.
Tinawid ni Yang Chen si Liu Minggayo, na nanliliit pa rin sa kama, at hinalikan ang kanyang malambot na mukha. Ang lamig, hahawakan kita para panoorin ang pagsikat ng araw. Pagkatapos noon, dinala ni Yang Chen si Liu Minggayo sa balkonahe, at umihip ang malamig na hangin sa kanyang solidong itaas na katawan. Si Yang Chen ay walang anumang discomfort. Dapat magsuot ka muna ng damit, lalamigan yan, may pag-aalalang sabi ni Liu Minggayo, nilalamig pa rin siya sa kama. Ako ay malakas at malakas, alam mo ng husto, walang mangyayari. Napakurap si Yang Chen sa kanya. Ang mukha ni Liu Minggayo ay pula, nahihiya at high, tumitingin sa mga mata ni Yang Chen na mas malambot at malalim, lahat ng uri ng masalimuot na tingin ay kumikislap. Nang unti-unting lumingon si Hang Xie mula sa dagat patungo sa langit, lumayo si Liu Minggayo mula sa pagtitig sa mga tingin ni Yang Chen at lasing na tumingin sa direksyon ng pagsikat ng araw. Yang Chen. Okay. Nakakita ka na ba ng babaeng may pagsikat ng araw? Hindi. Sobrang saya ko, kaya kong gawin ito para sa iyo sa unang pagkakataon. Bahagyang sumilip si Yang Chen at tumingin kay Liu Minggayo, na isang mapayapang mukha. Ang kanyang perpektong mukha ng itlog ng gansa ay maliwanag at nakasisilaw sa maputlang gininto ang araw. May isang pakiramdam ng pagkakasala na biglang tumaas sa puso ni Yang Chen. Ako ay mata ko. Ang mga babaeng nakapaligid sa akin ay talagang hindi komportable sa aking puso. Xiao Yar. Paumanhin, ang taong ito ay labis na napahiya sa bagay na ito. Lagi kong iniisip na ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang mga damdamin ay hindi ang pagsuko. Ngunit ang pakikitungo sa bawat isa sa aking mga paboritong tao ng tapat, marahil ito ay isang irresponsibleng dahilan, ngunit gagawin ko ito. Ngumiti si Yang Chen at tinawanan ang sarili. Magiging mabuti ako sa iyo. Hindi nagsalita si Liu Minggayo, inikot ang kanyang ulo at nag-drill ng drill sa mga braso ni Yang Chen. Tahimik at matamis na oras, naputol sa vibration ng telepono. Tumingin si Yang Chen kay Liu Minggayo nang may kahihiyan. Dinala niya ito pabalik sa kwarto at ibinalik sa kama at kinuha ang telepono. Tinawag talaga ito ni Rose, at medyo nagulat si Yang Chen. Rose baby, paano ako tatawag sa umaga? Hindi ganoon kadali ang tono ni Rose. Asawa, wala ka ba sa bahay kagabi? Oo. Noong gabing nasa labas ako, masama ang pakiramdam ni Yang Chen. Bumantong hininga si Rose, alam ko. Anong nangyari sa huli, anong nangyari sa bahay? Mukhang malungkot si Yang Chen. Noong huling beses na hiniling mo sa akin na magpadala ng isang tao na mag-aalaga sa iyong pamilya. Nagpadala ako ng 4 na matalinong lalaki, pumunta doon para sa lihim na proteksyon, at hiniling sa kanila na magulat sa akin araw-araw. Bigla silang nawalan ng komunikasyon kaninang umaga, nagpadala ako ng isang tao sa tingnan mo, kagabi. Natulala sila sa droga. Paano ang pamilya ko? Iyan ang higit na ikinababahala ni Yang Chen. Bukas ang pinto ng villa buong gabi, sa bahay, walang tao. Alam ko, ibinaba ni Yang Chen ang tawag at huminga ng malalim. Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Liu Minggayo, na naguguluhan sa kama. Nagmamadali ako. Hindi kita makakasabay sa almusal. Nagbayad na ako ng kwarto. Hintayin mo ang card at sumakay ng taxi papunta sa kumpanya. Nang makitang sabik nang umalis si Yang Chen, nag-aalalang nagtanong si Liu Minggayo. Yang Chen, anong nangyari? Kailangan mo ba akong samahan? Wala, baby. Madaling ngumiti si Yang Chen at lumabas ng kwarto. Halos tumakbo si Yang Chen pabalik sa lugar ng paradahan, at pagkatapos magmaneho, patuloy siyang nag-overtake pabalik sa villa ng Longjingyuan. Habang nasa daan, muling tinawag ni Yang Chen si Rose. Hinayaan si Rose na gamitin ang underground network para hanapin sina Lin Ruoxi at Wang Ma, kahit alam kong nakakahiya ang pagkakataon, ngunit hinahanap pa rin ito. Maaari unconsciously mabigani ang mga piling tao ng Rosas. At alisin ang 2 malaking buhay na tao, ang kabilang partido ay tiyak na hindi isang ordinaryong magnanakaw, Yang Chen mata-flash isang pagpatay. Sa kabutihang palad,
ninakawan ng kabilang partido sina Lin Ruoxi at Wang Maria. Tila nakikipag-ayos sila sa kanilang sarili. Kung ganoon, pansamantalang ligtas ang dalawa. Ang pinakasabik na malaman ni Yang Chen ay kung sino ang kabilang partido. Kahit sino pa sila, kapag wala sila sa bahay, magsisimula sila sa sarili nilang mga babae. Walang intensyon si Yang Chen na manatili. Bumalik sa villa ng Longjingyuan, bukas talaga ang pinto. Bumaba si Yang Chen sa kotse at nagmamadaling pumasok sa bulwagan, at nalaman na ang buong bulwagan ay tila hindi nagbabago, at walang bakas ng paghalungkat. Sumimangot si Yang Chen at tumakbo papunta sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Hinalungkat na pala, at magulo ang mga damit at mga bagay na nakalagay. Kasabay nito, isang itim at puting message strip ang inilagay sa kama ni Yang Chen ng mga manggagawa. Pumunta si Yang Chen at kinuha ang mensahe. Ang nakasulat sa papel ay hindi Chinese, kundi Japanese. Panginoon ng Pluto, napakalaki ng iyong tahanan. Hindi madaling hanapin ang bato. Matieg ang maghihintay kami sa Xinglin ng Bohai Botanical Garden sa South China Sea, at ipagpalit ang mahalagang buhay ng iyong pamilya, ang ***** ng mga Diyos, ang Tengo. Ang papel na strip ay direktang pinunit ni Yang Chen, at nag-isip sandali si Yang Chen at tinawagan si Rose. Rose baby, hayaan mo ang iyong mga tao na tumigil sa paghahanap, sa pagkakataong ito ang kaaway ay hindi kung ano ang maaari nilang harapin. Nang marinig niya ang tono ni Yang Chenping, hindi na siya masyadong nagsasalita, sinabing, mag-ingat, at ibinaba ang telepono. Lumabas si Yang Chen sa silid at pumunta hanggang sa underground parking garage ng villa. Matapos buksan ang mga ilaw, ang garahe ay naiilaw na parang puti, at lahat ng mag-agarang sasakyan ay may kantab at kumikinang dahil sa regular na paglilinis at pagpapanatili. Walang pakialam si Yang Chen sa mga ordinaryong taong ito na maglalaway pagkatapos mapanood ito. Naglakad siya sa sulok ng garahe at inabot ang isang laryo sa dingding. Matapos kurutin ang berdeng mga brick, maingat na tiningnan ni Yang Chen, at ang asol na brick na mukhang patag at walang kamali-mali ay talagang hinayla palayo sa dingding. Matapos ipakita ang maliit na puwang na may itim na balat, inabot ni Yang Chen at inilagay ito. Paglabas niya, nagdagdag na siya ng itim na square box na kasing laki ng palad. Hindi alam ng itim na kahon kung ano ang texture, at lumiko ito sa kakaibang texture ng liwanag sa ilalim ng liwanag. Promoted content. 68-year-old woman from Batangas with baby face. See what she does. Vic Hen. Does the hip joint hurt and give into the leg? Do it immediately. Easy go. The proven method that changed her life in just a week. Fit at sleep. Ito ay noong lumipat si Yang Chen sa apartment na kanyang inupahan, binasag ang pader at inilabas ito at dinala sa kahon. Tiningnan ni Yang Chen ang parisukat na kahon sa kanyang kamay at umiling ng may ngiti. Maaari kang magdulot ng gulo sa bagay na ito. Umiling si Yang Chen. Maingat na binuksan ni Yang Chen ang kahon. Inihayag ang loob nito. Ay isang piraso ng parehong itim na tela, ang gitna ng tela, na inilagay na may maliit na sukat ng hinlalaki, katulad ng mga diamante, ngunit may isang transparent na kristal na itim. Liwanag. Matapos kunin ni Yang Chen ang kristal, ilagay ito sa bulsa ng pantalon, itinapon muli ang kahon sa maliit na butas, at hinaranggan ang asol na ladrilyo. Makalipas ang kalahating oras, nagmaneho si Yang Chen sa Nanzhou Botanical Garden. Dahil madaling araw pa lang, karamihan sa mga talento ay pumasok na sa trabaho. Bilang ang pinakaliblib na ligaw na botanical na hardin, masasabing hindi ito masyado para sa ilang ng China at sa ibayong dagat. Ito ay natural na desyerto sa walang kalahating personal na anino. Hindi pa nakapunta rito si Yang Chen dahil taglagas at taglamig, at walang kaayusan para sa mga taong naniningil sa pinto. Direktang nagmaneho si Yang Chen sa parke ng kagubatan. Sa pagtingin sa mga karatula sa gilid ng maliit na kalsadang aspalto, ipinarada ang kotse sa labas ng lugar na Xinglin, na sinabi ni Tiango, at naglakad papunta sa kagubatan na may napakababang temperatura.
Sa kahabaan ng hindi nalinas na landas ng cobblestone, unti-unting pumasok si Yang Chen sa kailaliman ng Xinglin. Bilang isang buhay na fossil, ang puno ng ginkgo ay pambihirang siksik sa lugar na ito, at maraming malalaking dahon na hugis pamaypay ang nahuhulog sa lupa at nagiging lupa. Nang lumakad siya sa isang open space na mahigit 10 metro kwadrado, huminto si Yang Chen at itinaas ang kanyang ulo. Sa tuktok ng dalawang puno ng ginkgo sa harapan. Parang magaan at mayabang na buhok. Nakatayo ang dalawang lalaki na nakasuot ng itim na tight-fitting na ninja suit, ang isa ay matangkad at malakas, ang isa ay payat at makapal, ay ang 8 taong gulang na hindi nakita. Bawat isa sa loob ng 3 mahaba, Tiango with raccoon. Sa likod ni Yang Chen. Naglalaro ng isang dakot ng yin-hong color na mga kuko. Ang mahabang buhok na lumilipad sa ere, ang mukha na natatakpan ng pula at itim na linya ng maskara, isang pares ng malataglagas na alakdan, ay kumikislap ng maraming hitsura. Paano ang mga tao? Direktang tanong ni Yang Chen. Tumawa ang Tengo. Panginoon ng Pluto, huwag mag-alala, gusto mong makakita ng mga tao, kailangan muna nating makita ang bato. Nasa bulsa ng pantalon ko ang bato, pero gusto kong kumpirmahin ang kaligtasan ng hostage, sabi ni Yang Chen. Hey, ngumiti ang raccoon at sinabi. Hindi ko inaasahan na magiging sobra ang masa. Ang mamamatay tao na diyosa ng kamatayan na si Hades ay talagang makikipagdeal para sa isang ordinaryong babae na kunin ang bato. Tinutukan ni Prudge na ang isang pares ng kaakit-akit na alakdan sa bulsa ng pantalon ni Yang Chen. Lord of Pluto, bilang isang babae, medyo nahihiya ako. Kumunat ang noo ni Yang Chen. Hindi babae, 2 ang kinidnap mo. Bumantong hininga si Tiango. Huwag kang mag-alala, basta't ibigay mo sa amin ang asterisk na bato, ibabalik muna namin sa iyo ang matandang lalaki sa iyong tahanan. Kung hahayaan mo kaming maubusan ng 1 kilometro at hindi maabutin, kami sasabihin sa iyo sa ibang paraan. Nasaan ang asawa mo? Siyempre, kung gagawin mo ito sa amin o dayin mo kami, magiging red-pink ang magandang babae mo. Tinatakot mo ba ako? Walang pakialam na tanong ni Yang Chen. Tumawa si Tengo. Alam namin na galit si Lord Pluto sa isang taong nananakot sa iyo, ngunit mangyaring pag-isipan ng mabuti, ang iyong babae, ang iyong pamilya. Hinawakan ni Yang Chen ang mga kamao gamit ang 2 kamay, ngunit sa huli, dahan-dahan siyang bumitaw. Matagal na bumantong hininga, dumukot si Yang Chen sa bulsa ng pantalon at inilabas ang itim na makintab na kristal na kasing laki ng dulo ng daliri. Nang lumitaw ang kristal sa paningin ng 3 dakilang tao, ipinakita ng mga mata ng mga tao ang kanilang sigasig. Sapat na sa iyong mga kamay. Tumawa si Tengo. Si Prudge na ay nakakapansin din, nakatitig sa mga kristal sa kamay ni Yang Chen, tumutok dito. Panginoon ng Pluto, ibigay mo ito sa amin. Tumawa ang raccoon. Hayaan mo muna akong kumpirmahin ang kaligtasan ni Wang Ma. Kinuha ni Yang Chen ang kristal sa kanyang palad. Maaari naming gamitin ang dignidad ng Great Japanese Imperial Warrior at manampa. Kung bibigyan mo kami ng asterisk na bato, tiyak na bibigyan ka namin ng 2 ligtas na bihag. Napabuntong hininga si Tengo. Walang halaga ang iyong dignidad. Umiling si Yang Chen. Ang dumi mo. Nagalit si Tiango. Kahit ano pa ang isipin mo, kung hindi mo ibibigay ang bato sa iyong kamay, hindi namin hahayaang mahanap mo ang bihag. Kung maglakas loob kang gawin ito, hindi sila makakakuha ng napapanahong pagliligtas. Mamamatay yan. Tumangala si Yang Chen at pumikit at tila nag-iisip kung paano ito gagawin. Sa sandaling ito, ang Tengo at ang raccoon ay tumalon mula sa dulo ng puno. Hoy! Dumaan ang 2 malamig na ilaw kung saan sila orihinal na nakatayo. Sino ta? Biglang inatake ang 2 ng nakatagong sandata, at nagalit sila at napatingin sa direksyon ng maitim na sandata. Isang babaeng nakasuot ng puting sweater, light-colored jeans, matangkad at matikas, lumabas ng kakahuyan, pink peach, kilay, at isang sampal sa mukha, ngunit medyo malamig at malungkot. Ikaw na naman. Flower Rain.
Nakilala ni Praj na ang paparating na tao, ito ay kapatid ni Kai, si Kai Ning, isa sa 8 miyembro ng Flower Rain. Napakaseryoso ng hitsura ni Kai Ning. Tinitingnan niya ang titig ni Yang Chen na parang matalim na kutsilyo. Yang Chen, ang general ay may utos, hindi maaaring ibigay ang bato. Pagkatapos ng karanasan sa lugar ng Tibetan, natural na alam ni Yang Chen kung sino ang general, at si Lin Ruo, na hindi gustong kilalanin si Lin Ruoxi. Sa tingin ko ito ang aking kalayaan. Nagkibit balikat si Yang Chen. Nasa kamay ko ang bato, hindi sa kamay niya. Oo, Miss Yuhua, kung gusto mong umasa sa iyo na mag-isa upang hadlangan ang aming pakikitungo sa Panginoon ng Pluto, sana ay makapag-isip ka ng mabuti, sabi ng Raccoon. Malamig na sinulyapan sila ni Kai Ning. Huwag mong kalimutan kung saan ito, hindi ka namin ginagalaw, hindi ibig sabihin na hindi ka namin mapapatay. Hoy, tingnan mo kung hindi papansinin ni Lord Pluto ang buhay at pagkamatay ng pamilya ng kanyang asawa, sabi niya. Hindi sila pinansin ni Kai Ning at lumingon kay Yang Chen. Yang Chen, alam kong nasa iyong kamay ang ***** na bato. Kilala nating lahat ang Yanyan Railway Brigade, ngunit huwag mo itong hilingin, magtiwala na hindi ka magiging kasama ang masasamang puwersa. Ikaw ngayon ay nasa isang magiliw na relasyon sa amin. Hindi kami hihingi sa iyo ng bato, ngunit hindi mo ito maibibigay. Alam mo kung anong uri ng kahihinatnan ang ay dudulot sa 8 Party Club. Magiging Chinese pa nga sila, kahit may malalaking banta sa mundo. Saglit na nagpakasawa si Yang Chen at nagsabi. Alam mo ang pagkakakilanlan ni Ruoxi, alam mo ang general sa iyong bibig, ang relasyon sa kanya. Tumingkayad si Kai Ning at tumango. Alam ko, kaya hinahangaan ko ang pagiging hindi makasarili ng general. Alam mo ba, hindi napigilan ni Yang Chen na tumawa. Alam mo ba kung ano ang alam mo? Paulit-ulit niyang sinasabi na gusto niya siyang tawaging lolo, huwag siyang pansinin ni Ruoxi, ngunit sa oras na ito, gusto niya talagang ang bato na wala sa kanyang kamay, huwag iligtas ng iba. Apo niya. Hindi mo ba matukoy ang pagkakaiba ng katwiran at kapakanan? Paano ito maihahambing? Ang general ay para sa ordinaryong mamamayan ng daan-daang milyon. Inialay niya ang kanyang mga mahal sa buhay. May kahihiyan ba? Hindi ba ito katumbas ng ating paggalang? Malakas na sabi ni Kai Ning. Sorry, I don't have such a noble feeling. I only know that my own loved ones, my own women, even if I use the world to change, I will not change. If you yan travel to guard the country by nagbebenta ng mahal sa buhay. I really doubt na hindi sapat ang mga mahal mo sa buhay. Ikaw, Kai Ning Gasnot, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsabi. Ikaw ay talagang hindi makatwiran. Ako ay hindi makatwiran, ngumisi si Yang Chen. Ayon sa logic mo, yung mga sundalong nasa labas ng hangganan, yung mga general na magkahawak kamay, ipagtatanggol ba nila ang bansa, hindi ipagtatanggol. Hindi nila ipinagtatanggol ang mahal nilang pamilya, ipagtatanggol muna nila. Huoxie. Kung pati ang mga tao ay wala na, bakit umuwi walang tahanan, nasaan ang bansa? Nasaan ang nagtatanggol na bansa? Pagsasakripisyo ng mahal sa buhay, ay ang pagganap ng mahina, halatang makakapagligtas ngunit makita ang kamatayan, sa kabaliw na baliw. Hindi ko pa masyadong nararanasan ang mood ng guro ni Yun Xiao noon, pero ngayon naiintindihan ko na. Hinayaan ni Lin Shiguo ang kanyang anak na lalaki, Manugang, na pumunta sa frontline para mamatay, kung ano ang nararamdaman ni Yun Xiao Shite. Kung wala kang kakayahan, huwag kang mahiya. Sa mga lihim na organisasyon ng ibang bansa, wala akong narinig na sino mang nagsasakripisyo ng mga miyembro ng pamilya kapalit ng respeto. Panipi. Nagtatampo at nagtatampo ang mukha ni Kai Ning. Kahit ano pa ang sabihin mo, inutusan ako ng general na pigilan ka sa pag-abot ng bato sa kanila. Malapit nang dumating ang ating suporta. Sa oras na ito, hindi na makakatakas ang 3 lalaki na ito. Bago ito, hindi mo maipapangako. Ang kanilang kahilingan, kahit na namatay si Lin Ruoxi,
ay isa ring sakripisyo para sa bansa. Ang isang buhay na negosyante ay higit na kapakipakinabang sa bansa kaysa sa mga patay. Sabi ni Yang Chen, pinabagsak ang spar. I can't take the time of Rose's life. This breaks the stone and change my wife's life. Gusto ko pa rin. Pagkatapos noon, direktang sumulyap si Yang Chen, diretsyong lumipad ang kristal patungo sa direksyon ng Tengo. Tuwang-tuwa ang Tengus, hinawakan sila ng isa-isa, at natanggap ng mga galame ang malamig na spar, at tumawa ng malakas. Ang Panginoon ng Pluto ay talagang napakabuti. Prajna at Rakon ay tulad din ng mga panaginip, makita ang Tengu makakuha ng spar, napakasaya. Hayaan na natin. Walang ekspresyon si Yang Chen. Nakita ni Kaining na nahulog ang bato sa kamay ni Tengo, at kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Galit siyang tumingin kay Yang Chen. Baliw ka ba? Bigay mo talaga sa kanila ang bato. Baliw ka. Kinuha ko ang bato para iligtas ang asawa ko, gusto mong kontrolin. Ngumuso si Yang Chen. Si Lin Ruoxi ay talagang sulit na gawin para sa kanya. It's worth it. Mas mahalaga ang bawat babaeng nakapaligid sa akin kaysa sa batong ito. Natigilan si Kaining sa mga nakakabinging salita ni Yang Chen sa mismong lugar, at may kung anong kristal sa kanyang mga mata. Giggle. Si Lord Pluto ay isang taong infatuation, ang taong hinahanap mo, sa papel pa lang na ito, gabi na. Pero walang oras. Sa mga mata ng Prajna, ilang bakas ng mga Diyos ang kumislap, at biglang may isang manipis na piraso ng papel sa kanyang kamay. Pagkatapos marahan niyang halikan ang isang pirasong papel, inilipad niya ang papel sa kamay ni Yang Chen. Kaagad, nawala si Prajna kasama ang Tengo at ang Rakon sa kakahuyan, na walang iniwang bakas. Para makayanan ng mga tao. Ang pagtatago sa kakahuyan ay napakadali. Kahit na gustong abutin ni Yang Chen, hindi ito ganoon kadali. Pabayaan na si Yang Chen ay talagang hindi nang ahas na pakawalan ang mga bihag, susundan muna sila. Bumalik si Kaining sa Diyos at gustong humabol, ngunit huli na para tumalikod at tumingin kay Yang Chen ng galit. Gumawa ka ng mabuti. Hindi ka pakakawalan ng general. Pinipukaw mo ang ating Yanhuang Iron Brigade. Hindi pinansin ni Yang Chen ang pananabik ni Kaining at tumingin sa papel sa kanyang kamay, na naglalaman ng geographical coordinate. Gusto niyang pumunta sa lugar kung saan ginanap sina Lin Ruoxi at Wang Maria. Pagkatapos kunin ang telepono, nakipag-ugnayan si Yang Chen kay Rose. Asawa, sa wakas ay nakontak mo na ako, nalutas ba ang bagay? Well, Rose, tinulungan mo akong gamitin ang network para maghanap ng coordinate at magpadala ng isang tao na pumunta doon para iligtas. Matapos iulat ni Yang Chen ang mga coordinate ng Prajna kay Rose, ibinaba niya ang telepono at tumangala. Nakatayo pa rin si Kaining sa harapan niya at nakasimangot. Kung gusto mo akong tretuhin bilang isang makasalanan, sunggaban mo ako para makita ka. Diretso kong sinabi sa iyo, hindi kita papatayin kung alam mo at ng kapatid mo ang tungkol kay Ruoxi, pero aalisin ko ang martial arts mo. Talagang samobra ka. Alam ni Kaining na nagsasabi ng totoo si Yang Chen. Sa katunayan, kung magagawa niya ito, hindi siya makapaghintay na agad na punuin ng darts ang lalaki. Hindi na siya pinapansin ni Yang Chen, at lumabas siya ng kagubatan ng tuwid na siya. Pagbalik ko sa sasakyan, tumawag si Rose. Pagkatapos ng lahat, ang buong China Sea ay may power division ng Red Jing Society. Napakabilis pa rin makahanap ng isang taong may mga coordinate. Asawa, buti na lang at maagang nadiskubre, kung hindi, mangyayari, ani Weiwei. Nasaan sila? Bagamat kalmado si Yang Chen, nanginginig ang kanyang puso. Sinabi ni Rose. Natagpuan ko sila sa Western District at sila ay naayos sa isang pool sa likod ng isang planta ng tubig. Ang pool ay binaha sa isang limitadong halaga. Kung sila ay umabot sa isang quarter ng isang oras, sila ay malamang na malunod. Medyo nakakairita ang isip ni Yang Chen. Halatang mapangahas talagang pumatay ang tatlong aso ng Tengo, dahil kung hindi nila sasabihin ang mga coordinate, hindi may iwasang malunod sina Lin Ruoxi at Wang Maria. Salamat, Rose Baby,
ibigay mo sila sa istasyon ng pulis sa Western District, sabi ni Yang Chen. Kasabay nito, hinailan na niya ang 3 aso sa blacklist. Habang naghihintay na ibaba ang telepono, si Kai Kai, na lumabas sa likod ni Yang Chen, ay nagsabi. Galit na galit ang general. Sinabi niyang labis siyang nadismaya sa iyo. Biglang lumingon si Yang Chen, at may ilang pulang dugong mata sa kanyang mga mata. Pupunta ako sa police station para makita ang asawa ko at si Wang Maria. You better not mention me to your general. He is scum in my eyes, you are there to mention him, papatayin ko siya. Ang makapal at nakamamatay na pagpatay ay naging dahilan ng hindi malay ni Kaining na umatras ng 2 hakbang. Hindi makapagsalita si Ner, at puno ng hinanakit ang kanyang mga mata, ngunit napilitan siyang magpigil. Sumakay si Yang Chen sa bus at agad na nagsimulang magmaneho papunta sa istasyon ng pulis sa Western District. Kailangan niyang makita sina Lin Ruaxi at Wang Ma upang maging matatag, para maging tunay na kalmado. Yung iba naman, hindi niya masyadong pinag-isipan. Lumingon si Kay Jing Wang sa direksyon ng pag-alis ni Yang Chen, at pagkaraang tumayo ng ilang sandali, inabot niya at pinindot ang isang receiver ng uri ng earbud. General, umalis si Yang Chen. Bulaklak na ulan. Babalik ka ngayon sa Shanghai, dapat mong mahigpit na hanapin ang buong hangganan ng dagat ng China, at hindi mo maaaring hayaang bumalik sa Japan ang 3 tao mula sa 8 Yuan meeting. Oo, pero ang general, kung muntik nang mapatay ang sapa, kailangan mo siyang bisitahin. Hindi, mahalaga ito. Oo. Tama, saan pupunta ngayon si Yang Chen? Susubaybayan mo ba ang 3 tao sa 8 Discovery? Pumunta siya sa istasyon ng pulis at nakita sina Ruaxi at Wang Maria. Kasabay nito, sa gilid ng isang nakatagong maburol na lugar sa southern suburbs, huminto si Tengo at iba pa. Matapos makumpirma na walang followers, ang 3 ay nagpakita ng excited na tingin. Ibinuka ni Tengo ang kanyang palad at tiningnan ang kristal na bato na naging itim at madilim, at hindi napigil ang tumawa ng malakas. Get it. Finally. Finally got it, we can become a god, be a god. Ngumiti ang Rakon at tumabi sa Tengo, tinapik ang ulo ng Tengo, at tumingin sa na bato ng palad ng Tengo. Tengo Jun, pabaantong hininga ka, napakaganda ba talaga ng batong ito? Agad na ibinalik ng Tengo ang bato sa kanyang bulsa at nagbabala. Ang Rakon, ito ang nakuha ko sa isang maselang plano. Bago ko ibigay ang bato sa pinuno, hinding-hindi ko ito ibibigay sa iba. Hoy, Tengo Jun, ginagawa mo pa ba kapag sasamantalahin kita? Napakakuripot mo kaya mag-isa ka lang, hindi ba't gusto mong lumunin? Ang Rakon. Madungis ka at tapat sa pinuno ko. Huwag mong hamanin ang aking pagbabata. Nagalit si Tengo. Nakinig si Prajna, nanunuya. Tengo, bago dumating, sinabi ng pinuno na ang planong ito ay pinlano ko bilang master. Bagamat nagtagumpay ka, hindi mo sinunod ang mga tagubilin ng pinuno na kumilos ng pribado. Huwag mong isipin na makakatakas ka ang parusa ng pinuno. Oh, Prajna, bagamat gusto kita, ngunit sa pagkakataong ito ay kailangan ko lamang makuha ang na bato upang ipadala sa pinuno, ang lahat ng pagkakasala ay hindi magiging problema. Hihilingin ko sa pinuno na gawin kang aking babae. Tiango Green Road. May malamig na flash sa mga mata ni Prajna. Sa tingin ko ay binigay mo pa rin ang bato sa Rakon. Aba, ang na bato ang hinablot ko, bakit ko ibibigay sa iyo itong 2 walang kakayahan? Tengo disdain. Oh, sabi ng Rakon, tumawa ng ilang beses. Bakit? Dahil namamatay ka. Bumagsak lang ang boses, at ang orihinal na squad na nakatayo pa rin sa field ay biglang naging blur. Ang Tengo ay biglang nabigla, at siya ay nagtitiis. Alam niya kaagad na kung gusto niyang magpakamatay. Prajna. Gusto mo bang pumunta sa ng ganito? Sa mata ng aso, may matinding kislap sa mata.
Hindi ko alam kung kailan ako nagkaroon ng isang maikling talon sa aking kamay, at tinawid ko ito sa aking kanang harap na kalahati. Hoy! Ang prajna na lumitaw mula sa manipis na hangin, isang maikling talon na walang laman sa ilalim ng mga tanikala ay hinaranggan. Ngumisi si Tengo, at sinusubukang itulak palayo ang prajna, ngunit bigla siyang nabigla at mahinang bumagsak ang kanyang mga tuhod. Puff! Isang pagtalsik ng dugo, ang aso ay sumigaw sa sakit, mahinang bumagsak sa lupa. Isang tusong rakon ang tumapak sa dibdib ng Tengo. Tengo, napakasaya na makuha ang ***** na bato. Hindi mo man lang ako napigil ang lason. Paus ang aso at may gustong sabihin. Ang larawan ng aso ay kinunan sa kanyang balikat. Ang galit ay tumataas at ang dugo ay muling nag-spray. Nako Prajna, may silbi talaga ang lason mo. Bobo ang asong ito, pero kasing lakas pa rin ng baka ang katawan. Mabilis pang ang nahulog. Si Prajna ay yumoko sa isang malamig na mukha, at madaling inalis ang bato sa mga kamay ni Tengo. Tengo, you violated the instructions of the leader, kahit ***** mo ang bato, traidor din yan. The task of handing the stone to the leader, ay complete with the raccoon. Ayan yun. Oo, tama, ang husay ng iyong mangkukulam ay iniwan pa natin ang bote ng langis ng China, o ibinaon sa lupang ito. Tinapik ng raccoon ang kanyang kamay at ngumiti ng matamis sa Prajna. Mrs. Prajna, maaari mo ba akong payagan? Tignan mo yung bato. Sinaman siya ng tingin ni Prajna at ibinato ang bato sa raccoon. Sure enough, the daughter of the leader, the discouragement is not the same, nakangiting puri ng raccoon, pinaglalaroan ng ***** na bato, ang mga mata ay kumislap ng matako na mata. Ngumisi si Prajna, ang raccoon, mas mabuting huwag kang maglaro, maliban sa pinuno, walang sino man sa organisasyon ang nakakaalam kung paano gamitin ang bato. Alam, sabi ng raccoon, Miss Prajna, hindi lang ako makapaghintay, sana maging Diyos. Oh! Ang malamig na kakahuyan ni Xiao Suo ay umalangaw-ngaw sa malamig na tawa ng raccoon. Sa kabilang banda, nagmaneho si Yang Chen sa Western District Police. Dahil hindi si Yang Chen ang unang beses na pumasok dito, alam ng mga pulis na may relasyon siya sa direktor. Nang pumasok si Yang Chen sa Meteor, hindi siya tumigil. Pagpasok sa malaking panloob na opisina, agad na nakita ni Yang Chen sina Lin Ruoxi at Wang Ma, na nakaupo sa isang malaking mesa at nakikipagtulungan sa isang opisyal ng pulisya upang magtala ng pahayag. Dahil basang-basa ang orihinal na damit ng dalawa, pinalitan ito ng pansamantalang simpleng damit at nakasuot ng police coat. Gayunpaman, ang buhok ni Lin Ruoxi ay hindi pa rin tuyo, basa at palpak, magandang mukha dahil sa lamig, mapuputi ang labi, at napakalante ng hitsura. Bilang isang mabuting kaibigan at isang direktor, si Kai Wei ay nanatili ng maaga, na may hitsura ng pag-aalala, nang makita si Yang Chen na naglalakad papasok sa opisina, ang kanyang mukha ay bahagyang masaya. Yang Chen, darating ka. Tumingin din si Wang Ma kay Yang Chen at ngumiti at tinawag ang lolo. Napakatanda pa lamang noon. Pagkatapos magdusa ng gayong pagpapahirap, lagi itong maganda. Tila walang narinig si Lin Ruoxi, tahimik na nakaupo doon, walang tunog. I'm sorry, I'm late, hayaan mong magdusa ka. Nakita ni Yang Chen ang malungkot na tingin ng dalawa, at pinagsisihan niya ito at lihim na pinagsisihan. Tumangala si Lin Ruoxi at tumingin kay Yang Chen na may mapanlinlang na mga mata. Bigla siyang ngumiti. I don't know how to be kidnapped. I don't know how to come back. Kung dumating ka ng maaga, anong pinagkaiba? Ang kapalaran ng makidnap kagaya natin. Sinadya ni Yang Chen na kantahin ni Lin Ruoxi. Umabig ka sa ilang salita, ngunit sa sandaling ito ay hindi sinabi ni Lin Ruoxi na hindi siya, ngunit hinayaan din niya ang kanyang sarili na huwag masyadong pakialaman. Hindi panlasa si Yang Chen. Kung nasa bahay sila, hinding-hindi sila huhulihin, ngunit walang kwenta kung sabihin iyon. Kung ang batis, wala nang susunod, tiyak na paprotektahan kita,
nagkukulay si Yang Chen. Marahang umiling si Lin Ruoxi. Yang Chen, you don't have ta. Lagi akong galit sa'yo, pero hindi ako hindi makatwiran na babae. Hindi mo naman dulot to. Hindi para sa'yo magpalipas ng gabi sa labas. Sabi ko bago ako magpakasal. Kalayaan mo na. Kinidnap kami at walang kinalaman sa iyo. Bumalik ka na sa trabaho. Oo lolo, hindi kita sinisisi sa binibini. Dapat sa pera ng pamilya natin mapupunta ang masasamang tao. Nasa bahay ang lolo mo, mas delikado. Ayaw din ni Wang Ma na sisihin ni Yang Chen ang kanyang sarili. Si Lin Ruoxi ay isang mahusay na negosyante. Kidnap man siya, muntik na siyang mapatay, at wala siyang ulo at bakas. Pinapanatili niya pa rin itong matino at matino. Nang ikinalungkot ito ni Yang Chen, naramdaman din niya ang isip ng dalawa. Si Wang Ma ay palaging napakampiling sa kanyang sarili. Maging si Lin Ruoxi, na tinatrito ang sarili sa malamig na mga mata, ay nagsabi rin sa kanya na huwag magalit. Nakakadurog ng puso lang ang naramdaman ni Yang Chen. Masakit ang dibdib. Siguro hindi niya mahal ang sarili niya, pero may pakialam din siya sa nararamdaman niya, pero hindi niya masabi sa kanya na kinidnap sila. Ang tunay na salarin ay ang nasa kamay niya. Tahimik siyang nakatayo sa tabi niya, at nakagawa siya ng malungkot na ekspresyon. Sinabi niya kay Yang Chen. Bago ka dumating, halos pareho lang ang sinabi mo. Ngayon kung pagod na pagod si Ruoxi at Wang Ma, pauwiin mo sila. Tumango si Yang Chen, at humakbang pasulong upang alalayan si Wang Ma na bumangon, at sa Lin Ruoxi Road. Kung ang ilog, umuwi na tayo. Well, tumayo si Lin Ruoxi at naglakad kasama si Yang Chen ng ilang hakbang. Tapos huminto siya at tumalikod. Sinabi niya kay Kai. Oy, party sa susunod na linggo, pupunta tayo. Ikaw. Bumaba si Kai Yi at tumingin kay Yang Chen, at tumingin kay Lin Ruoxi na parang nagtanong. Nalilitong tanong ni Yang Chen. Anong party? Bumalik ka at sabihin mo, alis na tayo. Isang mahinang pangungusap ang sinabi ni Lin Ruoxi, at nagpaalam kay Kai Wei, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng opisina. Pabalik sa villa ng Longjingyuan, simula sa kotse, nagsimulang bumahing si Wang Ma, tila sipon. Pagbalik sa lobby, sinabi ni Lin Ruoxi na may pag-aalala. Wang Ma, idlip at idlip. Ngumiti si Wang Ma at namutla ang kamay niya. Hindi na miss, bumalik ka na sa kwarto para magpahinga, kailangan mong magtrabaho, hindi ka pwedeng magkasakit tulad ko. Matigas na ang katawan ko, ayos na itong maliit na sipon, problemado ang pamilya. Kailangan kong suriin ito at tingnan kung may anumang mahahalagang bagay ang nawala. Wang Ma, huwag mo munang i-check. I think this is not good. Ang pinakamahalaga sa pamilyang ito ay pera. Why care about those? Makinig ka pa rin sa ilog, uminom ka muna ng gamot at magpahinga, payo ni Yang Chen. Iniisip din ito ni Wang Maria. Kung walang pagbabago sa paligid, pakiramdam ko ay nahihilo ang ulo ko. Sabi ko, Lolo, may 2 tao sa pamilya noon, at walang gamot. Kailangan kong problemayan ang aking lolo upang lumabas at itugma ang ilan. Si Yang Chen ay natural na walang opinyon. Yung Wang Ma, pumunta ka sa taas para maligo at magpalit ng damit. Lumabas ako para bumili ng gamot at bumalik. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumakbo palabas ng pinto. Ngumisi si Wang Ma at ngumiti kay Lin Ruoxi. Miss, very self-blame ang siguro ang lolo ko. Para lang siyang pulis. Masama ang loob ng sino mang makakita nito. Oo. Hindi ko masyadong pinansin, mahinang sabi ni Lin Ruoxi. Sinabi ko na hindi para sisihin siya. Gusto niyang isipin iyon, at walang paraan. Yun ay dahil hindi masyadong masigla ang ginang sa kanyang lolo. Biglang naawa si Miss sa kanyang lolo, siguradong lalong hindi komportable ang lolo. 2 beses umubo si Wang Ma at nakangiting sinabi. Kumunat ang noo ni Lin Ruoxi. I don't usually treat him badly. Now I understand him. Hindi ba dapat masaya siya? Dito iba ang tita sa ibang lalaki. Hindi maganda sa kanya ang ginang. Hindi siya mapupunta sa puso,
magiging ganito ngayon. Bumantong hininga si Wang Ma at dahan-daang umakyat. Tahimik na tumayo si Lin Ruoxi saglit bago siya umakyat. Kasabay nito, si Yang Chen, na nagmaneho palayo sa villa, ay nag-iisip kung anong gamot ang bibilhin para sa dalawa, dahil hindi siya magkakasakit. Hindi alam ni Yang Chen kung anong gamot ang kakainin. Ito ay mas epektibo. Dumating siya sa isang pribadong batika at papasok na sana sa pinto. Sigaw ko sa likod ko. Lolo, huwag po kayong bumili ng gamot dito, sigaw ng medyo matandang boses. Tumalikod si Yang Chen at tumayo sa harapan niya. Nakasuot siya ng isang matandang lalaki na kulay abo ang damit. Ang ganitong uri ng kasuotan ay nasa kalsada. Bagamat hindi ito kakaiba, nakakuha ito ng maraming atensyon. Ikaw pala, dumilat si Yang Chen, ang lalaking ito ay ang kulay abong Amerikana na hindi mapaghihiwalay kay Lin Shiguo. Ngayong dumating na ang kulay abong Amerikana sa China, gusto kong pumunta kay Lin Shiguo. Napakalaki talaga ng kapangyarihan ni Shen Shi, at maging ang mga general ng Yanhuang Iron Brigade ay nagmamadaling sumugod sa China Sea. Ang mukha ng kulay abong Amerikana ay napakaharmonya. Tulad ng pagtingin sa ordinaryong nakababatang henerasyon, ang uminom ng gamot, o kumain ng Chinese medicine ay mabuti, may malapit na pamilya, pupunta ako sa tiyahin. Natahimik sandali si Yang Chen at tumango. Bagamat tinanggihan niya si Lin Shiguo sa kanyang puso, hindi niya ibig sabihin na hindi niya makatwirang tatanggihan ang mabuting kalooban ng matandang ito. Kahit si Yang Chen, ang physicist ng pharmacist, ay alam na ang Chinese medicine ay mas mahusay para sa pagkondisyon ng katawan. Pagkatapos maglakad sa isang kalye na nakasuot ng kulay abong Amerikana, sa kanto ng isang sanggang daan, nakakita ako ng isang lumang tindahan ng gamot na Chino. Pagkapasok sa pinto, ang kulay abong damit ay pamilyar sa party, kaya ang matandang lalaki sa tindahan ay nakabalot at ibinigay kay Yang Chen. Binayaran ni Yang Chen ang pera para bayaran ang account at sinabing, "Salamat. Hindi naman kailangang magpasalamat sa akin ni Lolo, ito ang dapat kong gawin." Bumantong hininga ang kulay abong damit. Si Miss ay kinidnap ng mga taga-walong opinyon. May mga responsibilidad din tayo. Hiniling sa akin ng Panginoon na ipahayag ang aking pasasalamat sa aking tiyahin. Hindi niya ako kinasusuklaman sa pagbibigay ng ***** na bato sa mga tao ng 8 opinions. Ngumisi si Yang Chen at nagtanong. Ang kulay abong Amerikana ay umiling. Talagang galit ang Panginoon. Ang usapin ng ***** na bato ay napakahalaga. Maaari itong makaapekto sa paghahati ng kapangyarihan ng buong mundo. Kung hindi ito hahawakan ng maayos, maging ito man ay ating Yanhuang Railway Brigade o mga organisasyon ng ibang bansa, ito ay isang kalamidad. Ang mga ninja ng 8-Party Club ay pinakamahusay na tumakas at tumakas. Baka hindi mo sila mahuli, natatawang sabi ni Yang Chen. Ito ang isa pang dahilan kung bakit ako pumunta upang makita ang aking lolo. Ang mga kulay abong damit ay mataimtim na nagsabi. Umaasa kami na matutulungan kami ng aking lolo, matuntan ang kasalukuyang kinaroroonan ni Shen Shi at tulungan kaming patayin ang tatlo. Ayoko nang magkaroon ng anumang koneksyon kay Shen Shi, ayokong isipin ng iba na nakikipagtulungan ako sa iyo. Tumanggi si Yang Chen. Walang kinalaman sa akin ang ***** na bato ngayon. Kung may kakayahan kang makuha ang ***** na bato. Nangangahulugan ito na may kapalaran sa iyo ang ***** na bato. Kung gagamitin sila ng 8 opinions, masasabi lang nila na mas maganda ang swerte nila kaysa sa iyo. Sa mga mata ng kulay abong damit, kumislap ang liwanag. Lolo, anong ibig mong sabihin, kahit kanino man tuluyang mahulog ang ***** na bato, hindi mo ito papansinin. Oo. Umalis ako sa kompetisyon, tumanggo si Yang Chen. Okay, A-word is fixed, nakahinga ng maluwag ang kulay abong Amerikana. Sa totoo lang, may mga alalahanin din ang Panginoon. Kung ang Panginoon ay makialam at mabawi ang bato, ang malakihang paghahanap at pagdakip natin ay isa lamang walang laman.
Ngayon dahil wala nang balak bumalik si Lolo sa bato, maaari na natin itong bitawan. Ayokong gamitin ang bato, magdudulot lang ng gulo sa mga tao sa paligid ko. Ngumiti si Yang Chen at kumaway. Makipag-away ka, wala na ako, kailangan kong pumunta para kumuha ng gamot. Nakangiting tumango ang kulay abong damit. Ayon sa paraan na nakasulat sa race ETA, ang sipon ay maaaring alisin sa magdamag, at kakamustahin ko si Miss Ruoxi. Matamang tumango si Yang Chen at lumabas ng batika. Pagkaalis ni Yang Chen, inilabas ng kulay abong damit ang contact device. Pagkatapos ng koneksyon, ang ulat ay nagsabi, "Guro, ang aking lolo ay nangako na hindi makikilahok sa labanan para sa mga Diyos. It's not unusual. After all, Shenshi has not meant much to him. Kaya lang hindi ko inaasahan na ibibigay niya ang bato para kay Ruoxi. Master." Tapos sa susunod, "Bumalik ka, dahil hindi nakikialam si Yang Chen, dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito, at hindi natin dapat hayaang bumalik ang Prajna at ang Rakon sa Japan." May aso ba? 10 aso ang nilason nila, at ang katawan ay nawasak ng bone marrow powder. Kakakuha lang ng resulta ng test. Sobrang lakas ni Tiango, pero ang teknik niya ang kahinaan nilang tatlo. Ito rin ang breakthrough natin. Kung Prajna at Rakon lang, mas mahirap hulihin sila. Well, kahit ano paman, kung maisakatuparan man natin ang plano ng paglikha ng Diyos, depende ito sa pagkilos nitong araw at gabi. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang 8 pagkakaiba ay hindi maiiwasang magpadala ng mga tao upang makilala. Kung ito ay hinalis ng 8 pagkakaiba, malamang na lumikha ng isang mapanlinlang na kaaway, kaya tiyak na huwag maging pabaya. Oo, Master. Si Yang Chen, na nagmaneho pabalik sa villa, ay nasa mabuting kalagayan sa ngayon. Iniisip kung may dapat pa ba siyang ibalik, tutal, lagi siyang hindi komportable sa mga babae sa 2 pamilya. Sa pag-iisip tungkol dito, inikat ni Yang Chen ang kanyang ulo at itinapon ito sa ibang kalye, at pagkatapos ay bumili ng isang maliit na regalo. Kung tungkol sa kinaroroonan ng ***** na bato, ang 8 pagkakaiba ay ihahambing sa kadiliman ng Yanhuang Iron Brigade. Hindi ito masyadong makabuluhan para sa kanya. Ang kanyang isip ay nakalagay sa Chinese medicine, na sariwa, hindi pa niya nagawa. Pagpunta sa kusina ng villa, ayon sa mga hakbang sa plaza, naglabas si Yang Chen ng ipis at ininom ito habang nagpiprito. Pagkaraan ng ilang minuto, kumalat ang amoy ng Chinese medicine mula sa kusina at lumutang sa ikalawang palapag. Pagkatapos maligo, sina Lin Ruoxi at Wang Ma, na nagpalit ng damit, ay naamoy ang amoy at lumabas ng silid patungo sa ibaba. Nang makita niya na si Yang Chen ay sabik na ibuhos ang sopas sa mangkok, si Wang Ma ay bahagyang na-curious, at si Lin Ruoxi ay medyo disoriented. Lolo, paano mo gustong bumili ng Chinese medicine, gusto mo ba itong recipe? Kakaibang tanong ni Wang Maria. Inilagay ni Yang Chen ang 2 mangkok ng gamot sa mesa. Saan ako magbubukas ng race ETA? Ang matandang nagbuk ng matanda. Hindi sinabi ni Yang Chen ang kulay abong damit, dahil napakalinaw niya, kung sasabihin mong kulay abong damit, tiyak na hindi iinom ng gamot si Lin Ruoxi. Maraming taon na akong hindi umiinom ng gamot. Naalala ko noong nandoon ang matandang babae, kapag nagkasakit ang pamilya, pinabili ako ng matandang babae ng gamot. Personal na nagdecoct ang matandang babae. Sinabi ni Wang Ma na may nostalgia. Alalahanin ang ginang sa panahong iyon. Ayokong uminom ng gamot, kailangan kong maghintay sa bawat oras bago ko ito maiinom. Tiningnan ni Lin Ruoxi ang light brown na gamot sa mesa at sinabing, "Wang Ma, inumin mo, hindi ako umiinom." Natigilan si Yang Chen, "Bakit hindi mo ito inumin? Kailangan mong pumunta sa lamig, o magkakaroon ng moisture sa iyong katawan." "Oo nga miss," nagsisipag si Lolo, "uminom ka ng konti." Hinikayat din ni Wang Maria. "I said no, don't drink, I'm afraid of suffering, di ba?"
Biglang nagalit si Lin Ruaxi at naging marahas, at tumalikod siya at tumakbo pabalik sa itaas. Nagmamadaling pumasok si Yang Chen sa kusina at binasag ang isang maliit na plastic bag. Si Lin Ruaxi, na nasa hagdan, ay sumigaw. Asawa, uminom ka ng gamot, bibigyan kita ng malagkit na rice balls. Huminto ang mga yabag ni Lin Ruaxi sa gitna ng hagdan. Bahagyang nanginig ang kanyang mga balikat. At bigla niyang ibinalik ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay sumisigaw na pula at sumisigaw ng, masamang tao, at pagkatapos ay tumakbo pabalik sa silid ng hindi lumilingon. Nanatili si Yang Chen sa wood chicken, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari dito. Ang babaeng ito ay hindi ang pinakapaboritong kumain ng glutinous rice balls. Pagbalik ko, bumili din ako ng special turn sa kalsada. Sobrang sakit ba talaga? Inihayag ni Wang Ma ang mapait na damdamin sa kanyang mukha. Ang makita si Yang Chen ay hindi maintindihan. Sabi niya, Lolo, hawak ng matandang babae ang malagkit na ***** para pakasalan ang ginang, painom ng gamot ang ginang. Gawin mo ito, isipin ng dalaga ang matandang babae. Tahimik si Yang Chen. Hindi inasahan ang kanyang hindi sinasadyang paggalaw, hinayaan si Lin Ruaxi ng 2 beses na pukawin ang malungkot at nawawalang emosyon, hindi nakakagulat na tila umiiyak siya. Iyon. Wang Ma, maaari kang uminom ng gamot, kung walang paraan para uminom ng walang batis, ngumiti si Yang Chen ng walang magawa. Talagang nakahiga at bumaril. Tinatayang kailangang lumiko si Ruaxi ng ilang araw sa akin. Ngumiti si Wang Ma at nagsabi. Sa tingin ko ay hindi. Baka magustuhan ng babae ang kanyang lolo. Naalala ko kasi ang lola niya. Tanong ni Yang Chen. Hindi masyado isipin ang matandang babae. Mas mabuting ipadama sa dalaga na may malasakit sa kanya ang kanyang lolo. Magagawa itong ganito, indikasyon na talagang napanatag na ng tiyahin ang ginang, sabi ni Wang Maria. Nahihiyang sinabi ni Yang Chen. Ayokong bumili ng kaunting ***** kung makikinig ako sa katawa-tawa. Kung kakainin niya ang pugad ng palikpik ng peteng, hindi ako bibili. Ngunit nang si Yang Chen ay naghahanda na itapon ang mangkok ng gamot ni Lin Ruaxi pabalik sa kusina, ang pinto ni Lin Ruaxi sa ikalawang palapag ay biglang bumukas muli. Si Lin Ruaxi, na pula at basa-basa pa, ay nakatingin sa ibaba mula sa itaas. Bahagyang nakasquat ang namumulang labi. Parang ngayon lang siya umiyak. Kung ikukumpara sa malamig na panahon, ang cute niya tingnan. Anong ginagawa mo kay Yang Chen, itatapon mo ba? Hindi pa ako nakakainom, gusto mo bang magkasakit ako at bumangon? Nakikinig sa kahulugan ng Lin Ruaxi, kailangan kong uminom muli. Biglang natigilan si Yang Chen, at ibinalik ang mangkok ng sopas sa mesa, at nakangiting sinabi. Saan, mahal, kung ang batis ay sanggol, pagkatapos ay halika at uminom ng kagat, kumain ng bola, huwag kang magdusa. Umakyat si Lin Ruaxi at kinuha ang soup bowl sa mesa. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig. Tila sumisigaw siya at hindi hinayaang tumawa. Nagbibiro ka ba bata? Hindi ako 3 taong gulang na bata, inumin mo. Inumin. Ngumisi si Yang Chen at sinabing. Hindi ka bata sa paningin ko, bata ang buhay na ito. Si Lin Ruaxi ay medyo hindi nasisiyahan. Anong pinagsasabi mo? Hindi ka mas malaki sa akin. Iyong inaalagaan kita na parang bata, hindi ba? Sabi ni Yang Chen. Ang magandang mukha ni Lin Ruaxi ay tinina ng isang piraso ng peach. Hindi ko sinasabi sa iyo, hindi ito seryoso. Si Wang Ma, na nakatapos na ng gamot, ay nakita ang mga kabataang magkasama at naglakad pabalik sa itaas na may ngiti. Iniyuko ni Lin Ruaxi ang kanyang ulo, ininom ang katas ng kanyang bibig, at hindi uminom ng pangalawang bibig, mapait siyang niluwa ang kanyang dila at kumunat ang kanyang mga kilay. Hindi mapigilan ni Yang Chen na mapangiti. Binuksan niya ang plastic bag at kinuha ang sariwang malagkit na ***** at iniabot kay Lin Ruaxi. Tumingin sa kanya si Lin Ruaxi saglit, at sa wakas ay hindi na napigilan ang tukso.
Matapos kunin ito mula sa kamay ni Yang Chen, kumagad siya at nilagyan ng kagat ang kanyang bibig, ngunit tila wala siyang naramdamang mukha. He chewed and explained. Ayoko lang magsayang, bilhin mo. Kailangan kong tapusin ang pagkain. Alam mo ba, may pamilya ka bang masipag? Sabi ni Yang Chen sabay tingin. Si Lin Ruoxi ay kumanta ng isang pangungusap, alamin mo, at nagpatuloy sa pag-inom ng gamot habang kumakain ng gamot. Nang matapos si Lin Ruoxi sa gamot, halos isang kahon ng meatballs ang kinain na may ilaw. Naramdaman ni Yang Chen na kung magkakaroon ng meatball contest, makapasok man lang si Lin Ruoxi sa quarterfinals. Gamit ang mangkok ng gamot na walang laman, pumunta si Yang Chen sa kusina at sinimulang linisin ang palayok gamit ang decocting na gamot. Tumayo si Lin Ruoxi sa pintuan ng kusina at tumingin sa abalang likod ni Yang Chen. Bigla siyang nakaramdam ng init at ningning sa kanyang puso, umaasang makikita ito, at umaasa na magpapatuloy ang sandaling ito. Nang hugasan ni Yang Chen ang lahat, biglang napagtanto ni Lin Ruoxi na may ginagawa siya, huwag masyadong lumayo, magpanggap na walang nangyari. Nagtatakang tanong ni Yang Chen. Kung ang Brook baby, huwag kang magpahinga. Well, I have something to tell you. Agad na naalala ni Lin Ruoxi na mayroon siyang dahilan upang magamit. Ano ito? Tanong ni Yang Chen. Narinig ko lang sa police station, narinig ko, party iyon, next Friday night na lang, gusto kong sumama ka sa akin, sabi ni Lin Ruoxi. Kakaiba si Yang Chen, dahil sa kanyang pag-unawa kay Lin Ruoxi, si Lin Ruoxi ay bihirang lumahok sa mga ganitong pampublikong kaganapan, at halos walang entertainment. Sinabi ni Lin Ruoxi. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Hindi ako nakapunta sa ganoong uri ng aktibidad noon, ngunit iba na ngayon. Bagamat hindi mahalaga kung pupunta ako o hindi, kung maaari kang pumunta sa gayong malaking event, marami kang malalaman. Mapapaunlad mo ang mga taong matulungin sa China Sea sa hinaharap. Natigilan si Yang Chen, gusto talaga ni Lin Ruoxi na hilahin ang sarili para lumahok para maghanap ng network ng mga relasyon para sa kanyang sarili. Ayoko nang gamitin. Ngayon ay napakaganda na. Hindi ako nag-e-expect na malaki ang sahod ko. Mapapagod ka sa pag-manage kay Yulei. Kung busy ako, masyado akong boring. Sabi ni Yang Chen. Mahinang sinabi ni Lin Ruoxi. Dahil alam mo na pagod na ako, bakit hindi mo ito ibahagi sa akin? Ang ibang mga tao ay mga lalaki na nagtatrabaho sa labas. Bakit ka naglalaway buong araw, ngunit napakapayapa ng isip? Hindi makapagsalita si Yang Chen. Sa katunayan, ayon sa secular na konsepto, kumakain talaga siya ng malambot na kanin. Nakatira siya sa bahay ng kanyang asawa at nagmamaneho ng sasakyan ng kanyang asawa. Ang trabaho ay inayos din ng kanyang asawa, at ang magkahalong araw ay hindi pinatalsik. Ang sariling mga salita ni Lin Ruoxi ay sumakit sa paggalang sa sarili ni Yang Chen, at humihingi siya ng paumanhin. Hindi ko sinasabing masama ka. Sa tingin ko lang, magagawa mo ito, bakit handa kang laging nasa likod? I don't expect you to be so arrogant, I just hope that one day, I can hand over the company to your hands. I am not a woman with a strong career. Kung maaari, mas gugustuhin kong manatili sa bahay nang hindi umaalis sa bahay. Ayokong maintriga sa mga taong iyon araw-araw. Tulad ng huling laro sa mga nakatatanda, sa totoo lang, kung hindi ako ang presidente ng Yulei, hindi ako papayag na atakihin ang Changlin Media. Pero nakaupo sa pwesto ko, kahit sa puso ko. Kung ayaw mo, mag-isip ng masyadong maraming tao at magdala ng napakaraming responsibilidad. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Tumanggaw si Yang Chen at ngumiti at nagsabi. Alam ko, pagkatapos ay makinig sa iyong pag-aayos, sasama ako sa iyo. Kunin ang Yulei International. Tiyak na hindi iyon gagawin ni Yang Chen, ngunit sa ngayon, kung tatanggihan si Lin Ruoxi, halatang mapapaharap sa katigasan ang nakaka-relax na relasyon ng dalawang tao. Masaya ang mukha ni Lin Ruoxi. Hindi mo kailangang makaramdam ng sobrang pressure. Sandali lang. Ang piging na ito ay ginanap ni Liu Hai, ang pangalawang pamilya ng Zhonghai.
Ang pangunahing industriya ng pamilya ni Liu ay ang Bune Group, bagamat hindi ito kasing husay ng kay Yuan. Ngunit ito rin ang matandang pamilyang Chino sa dagat. Pamilya Liu. Bune Group. Biglang naalala ni Yang Chen na ang fiancé ng maliit na babae, iyon ay, ang lalaking nakipagtalo sa kanya sa istasyon ng pulis noong araw na iyon, hindi ba ang young master ng pamilya Liu? Kung tama ang pagkakaalala mo, ito ay tinatawag na Liu yon. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang background ni Liu yon, hindi katakataka na ang kapayapaan ng isip ng kanyang ama ay namatay at tumigas na pakasalan si Liu yon. Ito ay isang charity auction party, una ay isang dance party, pagkatapos ay isang auction. Ito ay gaganapin sa Bune Hotel sa Liuja. Halos lahat ng mayayamang negosyante at politiko na may mukha sa dagat ay pupunta doon. Kung pupunta ka doon, kahit na pamilyar ka rito, sa susunod na matutulungan kita ng marami, paliwanag ni Lin Ruoxi. Naiintindihan ni Yang Chen ang lokasyon. Sa iyo, sa palagay ko ay hindi mahirap makilala ang mga tao. Alam ni Lin Ruoxi ang kahulugan ng Yang Chen. Sa katunayan, siya ay napakabihirang magpakita sa publiko. Kahit na maraming tao ang hindi pa nakikita sa kanya, kaya ang kanyang hitsura ay tiyak na makakaakit ng isang malaking bilang ng mga bisita upang pumunta at makipag-ugnay. Huwag kang masyadong mag-isip, basta't seryosohin mo ang mga bagay-bagay, balang araw, lalapitin ka ng lahat para sa iyo, sabi ni Lin Ruoxi. Ayoko lang na ang babae ko ay pinagmamasdan ng iba. Napakurap si Yang Chen Chao Lin Ruoxi. Napatingin si Lin Ruoxi kay Yang Chen. Hindi mo ba masasabi ang ilang seryosong salita? Paanong hindi ako magseryoso? Nanlumo si Yang Chen. Hindi ka naman seryoso. Galit na sumagot si Lin Ruoxi, tinapakan ang malalambot na tsinelas ng ulo ng kuneho at tumakbo pabalik sa itaas. Inimpake ni Yang Chen ang lahat ng gamit, at hindi nagplanong pumasok sa trabaho, at bumalik sa kanyang silid sa itaas. Matapos i-on ang computer, inilabas ni Yang Chen ang usok at nag-flash ng maraming tingin sa kanyang mga mata. Sa wakas, huminga siya ng malalim, tila may determinasyon na siya. Inilagay ang sigarilyo sa kanyang bibig, mabilis na tinapik ni Yang Chen ang keyboard at nagpasok ng nakakapagod at hindi makatwirang URL sa browser. Pagkatapos ng enter key, direktang pupunta ang webpage sa isang video dialogue mode. Sa pahina ng video ng kabilang partido, mayroong isang lumulutang na asol na agila. System. Naghihintay ng koneksyon. Naghintay si Yang Chen ng mahigit 1 minuto, at nawala ang asol na agila. Ang screen ng computer ay nagpakita ng isang magiting na mukha ng isang kanluraning puting lalaki. Ang mukha ng lalaki ay may butas na tato na parang number plate. Ang isang pares ng berdeng ipis ay parang leopardo na naghahanap ng biktima, at isang pulang kayumangging buhok na nakasuot ng sombrero ng opisyal ng Ingles. Pluto. Nagsusumbong si Sauron sa iyo. Naghelo ang lalaki sa London na may makapal na boses ng ilong. At gumawa ng isang karaniwang seremonya ng maharlika, ang pagtingin sa titig ni Yang Chen ay talagang nagliliyab na apoy. Nang marinig ko ang tunog ng tuwid na makalumang tunog, damaloy ang mga mata ni Yang Chen sa isang bakas ng nostalgia. Sabi niya sa English. Sauron, matagal ko nang hindi nakikita, okay lang ba kayo? Bukod pa sa namiss ko si Lord Pluto, tuwang-tuwa ang lahat. Parang natatawa si Sauron, pero parang metal structure ang mukha niya, very uncoordinated at medyo kakaiba. Iniluwa ni Yang Chen ang bilog ng sigarilyo. Sauron, maraming beses ko nang sinabi sa'yo. Hindi kita alipin, hindi ko utusan. Kaibigan kita, relax ka lang. Ibinuka ni Sauron ang kanyang bibig at ipinakita ang kanyang maitim na ngipin. Panginoon ng Pluto, nakaka-relax na ako, ngunit dapat mong maunawaan na bilang aking tagapagbigay, dapat akong magbigay pugay sa iyo. Gusto ko ang aking mga kapatid at ang iyong iba pang mga kaibigan, karamihan sa mga tao ay magkakaroon ng ideyang ito. Mangyaring maniwala na kami ay masaya na maging kaibigan sa isang malakas na tao na tulad mo, kaya lang. Ang prosesong ito ay medyo mahirap, at hindi mo kami binibigyan ng oras upang umangkop. Okay,
Mukhang matagal ka nang nakikipag-ugnayan sa matandang lalaki ni Constantine, at sisimulan mo na itong bigkasin, sabi ni Yang Chen. Ngumiti si Sauron. Si Ron ay nakakatawang tao, pero masyado siyang kuripot. Pagbalik ko from Italy last week, 2 bote lang ng Margaret ang binigay niya sa akin noong 1980s. Halatang nakita ko siyang nalunod. Yung 19th century champagne na nasalvage. Hindi mo ba alam ang pilosopiya ng buhay ni Ron? Alam kong nakatipid ang pera. Nako. Sana ay patawarin ni Satanas ang matandang ito, at hindi siya magustuhan ng kanyang demonyo. Siya ay isang Katoliko, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pinaniniwalaan mo, sabi ni Yang Chen. Umiling si Sauron. No, please believe me, Lord Pluto. Si Ron ay tiyak na isang pseudo-Catholic. Alam niyang hindi siya makakapunta sa langit. Ang kanyang mga damit ay magagamit lamang sa panloloko sa buong araw. Ang babae, sa aking paningin, ay hindi naiiba. Mula sa basahan, ngunit kailangan pa niyang kumita ng pera para sa intercontinental missile. Ipinapahayag ko ang aking galit. Nang makita ni Yang Chen ang hitsura ng sama ng loob ni Sauron, hindi niya napigil ang tumawa. Napaka-interesante mo pa rin. Lord Pluto, although we think this is very serious, but since you are interesting, why do you want to go back to China? I hate to use the machine gun to shoot and need to ask the government of the country. Sabi ni Sauron. Sauron, your interest should be no country to meet you for the time being. Kaya ayokong magpaliwanag kung bakit ako bumalik sa China. Hinahanap kita ngayon, sana matulungan mo ako. Inilabas ni Sauron ang kanyang mga mata. Lord of the King, you finally have to stretch your claws again. Say, Middle East ba? North Africa? Or the Amazon rainforest? O asterisk 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 it. Excited na ako. Kung may naval battle, I think kaya ko ilang nuclear submarine, masyadong energetic ang binagong tao. Ngumiti si Yang Chen at umiling. Sauron, napakapayapa ng mundo nitong mga nakaraang taon. Ayokong maging pasimuno ng digmaan. Nako. I'm sorry. I forgot, Lord Pluto is already a god, and I really can't participate in these things. Then what is the task? My friends and I will be happy to help you. Salamat, Sauron. Actually, napakasimple lang ng usapin. Sana magpadala ka ng maliit na team ng Haiying, sa China Sea sa China. Kailangan magaling kang mag-disguise at makipag-ugnayan. Ang lakas hindi kailangan maging masyadong mataas. Bilang karagdagan, kailangan kita. Tulungan akong maghanap para sa kinaroroonan ng isang tao, ngunit dapat itong ganap na kumpidensyal. Ang impormasyon ng tao at ang aking impormasyon sa pakikipag-ugnayan, ipapadala ko sa iyo ang file. Direktang tanong ni Yang Chen. Iginagalang ni Soren ang isang karaniwang seremonya ng hukbong dagat, gagawin kong maluwalhati ang gawain. Salamat, ngumiti si Yang Chen at pinutol ang kontak, at pagkatapos ay ipinadala ang inihandang impormasyon sa nakaraan. Nang matapos ang mga bagay-bagay, naupo muli si Yang Chen sa kama at nagplanong humiga para umidlip. Sa pagkakataong ito, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone.